Kaya ngayong hapon, pakikinggan po natin ang isang kasama, si Jerry de la Serna. Magandang hapon po. Jerry. Salamat po, Senador. I'm Jerry de la Serna from Davao Oriental. Salamat po sa mga leaders ngayon sa National Transformation Council na maliwanag na nakinig tayo sa mga kabos, no? Mga pobre, sa mga mahihirap. Ang sabi kanina ni Bishop, the wisdom of the poor dapat pakinggan natin. Ako po ang ikakatlong generation sa coconut farmers. Wala na po ang lolo ko, lula, ang father ko. Ngayon ako na yung nag-farming. Kaya lang maganda yung ginawa ng papa ko. Kasi ang papa ko from Cebu. Walang grado, grade 1 lang. Pero ako yung first na lalaki na anak. So ako yung right hand na nag-farm. Farming, alam na ninyo, ang hirap mag-farm. Mainit, maulan. Minsan madamage pa yung farm dahil hindi maganda ang climate. Pero yung papa ko, marunong talaga siya na magaling talaga siya na mag-antos, no? Mag-suffer para mabuhay kami na 8 na mga kapatid. At the same time, pagkagabi siya naman yung mag-fishing. Kasi alam ko mag-fishing kasi dalawa kami magpunta din sa namin, karagatan. So ito yung reflection ko kasi noon tinatawag kami nga Diocesan Youth Apostolate, DYA. Doon ako natuto, tinuruan kami sa Christianity, how to love nature. Kaya yung nag-aral na ako ng high school, naging sakristan ako sa parish namin, 2 taon. Tapos nag-aral ako sa college, working student sa Marinol Fathers, yung missionary namin doon sa Davao Oriental. During my college, doon ako naging aktibo, no? Aktibo sa mga youth. Kasi masakit nung martial law noon hanggang ngayon, yung mga kapatid nating mga mamahirap, ganun pa rin, mahirap pa rin. Kaya gusto ko sana mag-NPA. Kaya lang, mabigat yun sa akin kasi malalim yung spirituality na tinuturo sa papa ko. Instead na magpunta ako sa bundok, nagpunto ako sa seminary. 1991, naordinahan ako, Deacon, 1991, naging paring sa bayan namin. 8 years ako, naging ministral, nag-ministry sa aming bayan. So maganda yung experience ko doon kasi naging advocacy ko yung sa environment. Pinahinto ko lahat ang logging sa amin, pinahinto ko yung mining, mga illegal fishing sa bayan namin. Kaya lang yung mga loggers doon, yung Davao Oriental pinakamaganda sa mga trees, puno ng mga kahoy. Kaya lang pinadalahan ako ng shooter. Ipapatay sana ako. Pero before ako patayin, ginawa ako nilang rebuilding na pari. Kaya lang 1998, nag-decide ako, nag-resign. Sinabihan ko, Bishop, mag-resign ko. Magtakbo ako ng mayor sa amin. At least, itong bayan na to, depensahan ko na maging mayor sa bayan namin. Kaya pinahinto kong logging, mining, lahat ng illegal fishing. Tama yung sinasabi kanina sa isang kapatid natin kasama na fisher ko. Yung Republic Act 8550, kung i-implement lang sana ng syudad, ng munisipyo, hanggang ngayon hindi sana umabot ang isda na umabot ng 130, 160 per kilo. Kung tingnan natin yung bayan natin, sa buong Pilipinas, we have 7,100 islands. Ano bang ibig sabihin na ito? Ito po ang naging spawning area sa Pasifiko. We are surrounded by Pacific. Dito mag-spawn lahat. Bago lang kami nag-study na isang galunggong, isang spawn is 350,000 per spawn every 6 months. Pirik. First spawning, 350,000. Kung makasurvive lang is 1,000. Times 1,000, 1 million. Tayo 1 million lang tayo mga Pilipino. Meaning, ang gift ng Panginoon, tubig. Dito sana tayo mabuhay. Kaya kung basahin natin ang Bible, go and multiply. Sabi niya, like the sun in the shore.
Meaning, ang Panginoon, tama siya, kaya lang walang nag-manage ng karagatan natin. Tingnan natin ngayon, palagi lang tayong bulan at sa ginamos. Alam niyo ng bulan? Alam niyo ang ginamos? Sana tayo yung maging productive sa tuna. Tayo yung magbinta ng tuna sa buong mundo. Kasi pag-aaral namin, yung tuna pala within 4 years, first spawn niya is 4 million ang i-spawn ng tuna. Ang maganda, ang instinct ng tuna, kung saan siya i-spawn, babalik siya doon. Dalawa lang ang purpose, bakit mag-migrate siya? Maghanap ng pagkain o maghanap ng spawning area. Yung Pilipinas, spawning territory ng mga malaking isda, small at saka large pelagic. Kaya lang, anong nangyari ngayon? Nag-aquaculture na tayo kasi na-damage na natin yung karagatan natin. Kung magkaroon tayo ng national transformation, lupa at saka dagat, ito yung pinaka-resources ng binigay ng Panginoon na wala na sana maghirap. Kaya kaming mga coconut farmers, ako yung coconut farmers, yung Coco Levy, ilang taon na, for 40 years na, nagsuffer yung mga kapatid kong mga coconut farmers. Anong nangyayari? Last January 12, 2012, ideklara ng Supreme Court na yung Coco Levy is for the coconut farmers and for coconut industry. 13, 14 na ngayon, wala pang nagawa ang atong gobyerno. Tingnan ninyo yung nangyari sa 44 sa Mindanao. Ang reward is only $6 million. In times 44 mo yan, pesos. It's about 264 pesos only. Pero tingnan nyo, namatay yung 44 dahil lang yan sa reward na yan. Hindi nag-coordinate dahil baka hindi makuha yung $6 million. Ang sakit. Pero tingnan ninyo ang 83 billion na pira ng coconut levy hanggang ngayon hinawakan ng gobyerno. Justice ba yun sa mga farmers? Kami yung nagbigay ng pira bawat harvest namin sa Coco Levy, pero hanggang ngayon walang ginawa ang ating gobyerno. Kaya ang hingi ko sa inyo, akala ko hindi ako makasalita ngayon. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Malaking misyon natin ito mga Christians, Musliman o Luman. Yung Coco Levy, nagkaroon na tayo sa amin, tinamaan kami ng Pablo, na-damage yung ilang munisipyo sa amin sa Davao Oriental, Yolanda. Pero walang ginawang gobyerno na matulungan nga mataniman yung mga farm doon sa Davao Oriental, pati sa Leyte. Kaya, ang tawag, I'm calling to all my coconut farmers na malaking challenge ito sa atin. Una, gawin natin ang dapat natin gawin. To save is to sacrifice. Kung isave natin ang atong mga farmers, ang ating mga isda, ang mga workers, women, children, lahat nating mga kapatid na Pilipino, hingin ko sa inyo ang inyong tulong. Una, more on spirituality. Kung tingnan natin, hindi ito political. It's a matter of spirituality. Natulungan natin ito mga leaders natin sa National Transformation Council. Magdasal tayo. Kaya na-impress ako sa ating National Transformation Council kasi palagi tayo nag-umpisa sa misa. Prayer, prayer. Kasi ito ang hiningi ng Panginoon. Without God, you are nothing. Without God, you are nothing. Pagpagan po natin ang ating Panginoon. Jesus died on the cross to save us from eternal death to eternal life. That is glory, the glory of God, that we are saved. To save is to unify all Filipinos, Muslim, Christian, Luman, that we are willing to suffer, to struggle against sin, even to the point of shedding our blood. From now on, I will ask
Ramon Argelias, ang atong obispo sa Lipa. Magkingi ko ng blessing sa kanya, Bishop Kapalya. Kung i-allow niya, mag-umpisa ako na mag-fasting ngayon. 7 days dito sa Lipa, kasi nandito si Mama Mary. Mahal tayong lahat ni Mama Mary. So mag-fasting ako dito ng 7 days. Pagkatapos ng 7 days sa Lipa, 7 days sa Cebu. Kasi nandoon ang Santo Niño, si Lord Jesus Christ. Nandoon ang Senyor Santo Niño. Pagkatapos ng 7 days sa Visayas, sa Butuan, kaya nandoon si Joseph. The Mother, the Son, and Saint Joseph will guide and will bless our country. So sino man yung mga coconut farmers ngayon, pag-umpisa ako dito sa Lipa, sa fasting, ang inumin ko tubig lamang ng coconut. At ang kakainin ko, laman lamang ng coconut. Hanggang matapos itong struggle natin, na tama na ang paghihirap ng mga mananagat, mga mag-uuma. So bless us all. God bless our country. God bless all of you.